po ulit sa inyo lahat. My name is Chang. Maraming salamat po ulit dito sa pagtambay dito sa channel. Kami nga po pala ay family of 3. Kami po ay galing ng Pilipinas. Pumunta po kami ng UK and ngayon po ay nandito na kami sa Amerika. Dito po kami sa Atlanta, Georgia. Ang tagal na natin din nakakapag-usap ng ganitong klaseng setup, no? Yung headshot face-to-face, no? Kaya ako po ginawa tong video na to is because nag-scroll ako sa Facebook and nakita ko isa sa mga post dito sa Lefora. And ang sabi dito is, torn between two futures, stay in the Philippines or pursue USRN. So ang sabi dito sa anonymous post dun sa Lefora is, "Hi, I'm currently in the process of filing my immigration papers to the US and honestly, I'm torn. I've already signed with an agency that has a good reputation and I've passed the NCLEX, so in many ways the path is already in front of me. But emotionally and mentally, I'm still stuck between two choices, pursuing my dream of becoming a USRN or staying here in the Philippines. To be honest, I have very limited clinical experience. I've worked as a clinic nurse and as a clinical instructor, but both were less than a year. The agency I'm with is now asking me to complete 2 years of bedside experience starting next year, which was actually part of my plan for career growth. But even with that in mind, I still have moments where I doubt myself. I keep wondering if I'm good enough, experienced enough, or ready enough to take this big step. Part of me really wants to go to the US because I want to build a better future, especially for my parents. I want to support them, give them a good retirement plan, and help my family reach a level of stability that feels almost impossible here sometimes. Becoming a USRN has always felt like a dream, something that could change not just my life, but my family's life too. But with everything happening in the US right now, like staffing, burnout, cost of living, safety concerns, I can't help but question myself. Am I really prepared to face that? Am I strong enough to start over in a completely new environment with barely a year or two of bedside experience? At the same time, staying in the Philippines also feels heavy. I see the large-scale corruption, the lack of support for healthcare workers, and the toxic environments many nurses here struggle with. It's painful to think about building a long-term career in a system where nurses are overworked, underpaid, and undervalued. I love my country, but sometimes the reality here pushes me away. So now I'm caught in the middle, wanting to pursue growth abroad, but feeling scared. Wanting to stay close to home, but also feeling stuck. I just want to choose the path that leads to a better future, but I'm honestly overwhelmed. So yun yung nakalagay dun sa post sa may Lefora, no? And I just wanted to share our experience about this kind of situation as well. Kasi parang napagdaanan din namin to dati nung nasa Pilipinas pa lang kami, bago kami pumunta ng ibang bansa. Nagsimula kami na parehas kaming nursing student, buntis kami ng maaga, stop ako mag-aral, and nag-pursue yung misis ko na pagpatuloy niya pa yung kanyang nursing studies. Kailangan kong tumigil kasi at the same time, I have to support my own family na, right? So kailangan kong magtrabaho kahit papaano hindi maging pabigat sa mga parents, kahit paano is kaya mong dalin kung ano man yung responsibilidad mo na since meron ka ng sariling pamilya. So nag-start ako as a call center agent, as many of us do. Ako pa lang nagtatrabaho no, kasi syempre yung misis ko nag-aalaga ng bata. And hindi talaga siya sapat. Siyempre, nagbabayad ka ng mga renta, nagbabayad ka ng mga pangangailangan nyo. So, dumating kami sa point na kahit papano, nagkaroon na ng pagkakataon na makapagtrabaho din yung misis ko. Pero nag-start din muna siya bilang call center agent din. Kasi nung panahon na yun talaga, kapag gusto mo nang i-maximize nung panahon na yun, yung magkano sasahurin mo, dadaan ka talaga sa opisina kasi wala pa naman dati yung mga virtual assistant o yung mga work from home na katulad na meron ngayon. So parehas kami nag-call center agent noon and talagang naramdaman namin na kahit pa paano lumuwag-luwag ng kaunti. Hindi naman malaki pero mas malaki kung magkano yung
Meron kami dati. Pero syempre, dumating kami sa point na parehas na kami overwork. Nagkaroon ako ng sakit, nagkaroon ako ng dengue, so kailangan niya mag-resign. Kasi hindi na nga maganda yung naging environment din doon para sa anak namin. Nag-try din siya na hospital na, part-time, kahit paano. Pero noong mga panahon kasi na yun, kung maalala nyo, di ba, kapag halimbawa nagtrabaho kayo sa hospital, minsan kayo pa yung magbabayad para magkaroon kayo na experience. Kung meron man tatanggap sa inyo na merong sahod, napakaliit talaga ng sahod. Hindi talaga siya kakasya. Hindi pang breadwinner ang trabahong nursing sa Pilipinas, unfortunately. Isipin mo yun, sa tinagal-tagal ng inaral mo, sa sobrang hirap ng pinag-aralan mo, sa lahat ng gastos, para makapag-aral ka. Kapag ka nagkaroon ka na ng trabaho, bibigay sa'yo. Tulad ng sa misis ko, ang sahod niya yata noon is parang 2,000 to 2,500. Nakalipat siya ng ospital, tapos ang naging sahod niya na yata is parang 5,000 pesos per quincenas yata yon. Basta wala pang 10,000. So hindi talaga uubra. Hindi pwedeng ganito lang eh. 'Di ba? Kasi may anak na kami eh, 'di ba? So at the same time, alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Parehas kami panganay. Hindi rin naman lahat ng tao, sarili lang nilang iniintindi. So, syempre may pamilya din. Yung mga parents, ganyan. Talagang pinurso namin na mag-ibang bansa din talaga. Although nakakatakot sa simula, no? So, yung idea na mapalayo sa pamilya, at the same time, hindi naman din assurance na pag magtatrabaho sa ibang bansa, hindi naman pwedeng parehas kayo magkasama. Trinay na naming i-consider. And hindi talaga uubra kung gusto namin mabigyan ng magandang future yung anak namin. So, ang dami namin pinagdaanan, dumating sa point na tinatry ko na mag-apply. Sa Canada yata yun kasi may katrabaho ko dati nun sa call center. Hindi ko alam kung ano nangyari na doon. Kailangan daw may show money, magtatrabaho kami sa grocery store ng tita niya. Yung misis ko nag-apply yata sa merong Spain, merong Germany, merong sa UAE. And sobrang hirap talaga nung pinagdaanan na hindi kami nakakasama sa mga alis ng mga kaibigan namin. Kasi syempre gastos din di ba? Kasi sa background, nung hindi kami nakakasama talaga, is we're trying to plan our life out. Dumating sa point nga na nung nagtatrabaho na siya sa hospital na ito, mayroong mga nakasama siya na nagtatry din mag-pursue. Nung panahon ng UK yung open Ang US sarado pa na. Mga bonuses sa trabaho, talagang inipon namin lahat. Na nagkaroon naman ng award na Employee of the Year, tapos may pera yon, ginamit namin siya sa pang-exam niya. So, talagang tuloy-tuloy yung pag-propose namin para makapunta ng ibang bansa. Tapos naalala ko noon, may mga kasama din siya dun sa trabaho na yun na baga parang hindi rin nila alam kung magpapursue sila. Kasi isa din nga, napag-usapan namin to last time ng misis ko na may mga tao din kasi, may mga nurses sa Pilipinas, mga supervisors na ang pumipigil naman sa kanila is the sense of responsibility towards the workplace. Kasi meron na sila mga hawak na tao, kilala na sila doon. Kumbaga, nandun na yung belongingness doon sa workplace. So, isa yun sa mga siguro factors din kung bakit yung ibang tao is ayaw na umalis ng Pilipinas. So, ang masashare ko lang din talaga tungkol dun sa post na nandito, huwag kayong matakot na mag-try. Huwag kayong matakot na mag-pursue. Kung naiisip nyo talaga na pagpunta sa ibang bansa is yun talaga yung magbabago ng course ng buhay ninyo. Kasi 100% totoo yun. Huwag kayong matakot. I-try ninyo. Kasi, alam mo, ang pinaka-pangit na mangyayari sa inyo. Sinabi nyo, wag na lang, dito na lang ako. Pag dumating kayo sa point na naisip nyo na, paano kaya kung tinuloy ko? Paano kaya kung pinursu ko yun dati? Hindi nyo na malalaman kung ano yung sagot doon. Kasi hindi nyo ginawa. Yun ang pinakamasakit. Hindi nyo malalaman kung ano yung sagot doon sa tanong ninyo. Dahil hindi nyo trinay. Diba? Yung sinasabi naman nila na concern sa US o kung sa ibang bansa na understaffing, na merong burnout. Diba? Ganun din naman sa Pilipinas. Mapapagod ka din naman At the end of the day ba, nababayaran mo ng tama yung bills mo? Nabibigyan mo ba ng magandang future yung pamilya mo? At higit sa lahat, nape-prepare mo ba yung sarili mo sa future pag hindi mo na kaya magtrabaho? Nasa Pilipinas ka, pagod ka din naman. Pero ang sahod mo ba sapat dun sa pagod na iginugol mo para dun sa trabaho? Ang misis ko nagpunta ng UK yan. Bago pa ako nakahabol sa kanya, 9 months pa bago ako nakapunta doon. Tapos yung anak ko, bago namin siya nakuha, after 1 year pa nung dumating ako sa UK. After 1 year pa bago namin siya nakuha. So yung misis ko dumating din sa point na siya lang talaga mag-isa doon. And hindi talaga naging madali dahil mag-isa lang siya doon.
Tapos yung mga tao puro nag-English, di ba? Tapos UK pa. So iba din yung accent. Nandyan yung mga sista-sista. Still talk to my sister. Di ba? Kinaya niya lahat ng yun. Dahil ang turning point is gusto naming mabago yung course ng buhay namin. At mabigyan ng mas magandang opportunity yung anak namin sa Pilipinas talaga. Hindi naman lahat nabibigyan ng magandang opportunity. Yun lang ang maganda dito sa ibang bansa, lalo na kung nurse ka. Unang-una sa lahat, nurse ka na eh. Kumbaga, ito na yung pagkakataon eh. Magandang trabaho yon na makakapagbigay sa inyo ng financial freedom. Kahit papano is na-prepare namin yung sarili namin in the future. Ganon din sa anak namin. So para dun sa mga nurses na nagdadalawang isip, sa mga nurses na hindi pa sure kung tutuloy ba nila, sa mga nurses na hindi pa sila sure kung kaya ba nilang iwan yung buhay nila sa Pilipinas, gawin ninyo. I-try ninyo. Kung sa tingin mo naman, matanda ka na, walang age limit ang pangarap. Yung lungkot na yan, makakahanap ka din ng mga kaibigan mo dito sa US. Kayang-kaya mo yan. After a couple of years, masasalamatan mo yung sarili mo sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa mo. Tinignan mo na yung course ng buhay mo sa future at nakita mo na ready ka at alam mo pagtanda mo ay hindi ka problema. You will thank yourself. At pasasalamatan mo yung mga tao nag-push sa'yo para itry yun dahil 100% mababago mo ng buhay. Okay? So yun lang muna yung video natin today. Kung meron kayong mga tanong tungkol dun sa kung ano man, i-comment nyo lang sa baba and I will try my best to answer all of those questions. And sana magkita-kita tayo ulit dito sa tambayan natin. Maraming salamat po ulit. This is Sham. See you soon.